Welcome sa Our Lady of Lasalette Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Kawawa siya. Kawawa sila. Kawawa tayo. Kailan nga ba natin sinasabi ito patungkol sa isang tao? Papaano nga ba natin natatawag na kawawa ang isang tao? Kapag gipit na gipit siya sa pera, kapag nagkasakit siya ng malubha, kapag pinabayaan siya ng mga taong inaasahan niya, kapag inaapi siya, kapag wala siyang makain, kapag namatayan siya ng hindi lang isang mahal sa buhay, in just a span ng kaunting araw, walang duda, kaawa-awa nga po ang mga taong nasa ganyang kalagayan. Walang duda na ayaw nating malagay sa kalagayan nila. Pero hindi nga kaya mas lalabas na kaawa-awa kaya sa mga ito, ang mga taong masasabihan ng Panginoon na sa Aba ninyo. Sa ibang translations po, ang translation para sa woe to you na sinabi ni Kristo sa mga Eskriba at Pariseyo sa konteksto ng ating narinig na Ebanghelyo ay kaawa-awa kayo. Yun ang sinabi ng Panginoon, imbis na sa Aba ninyo, na para sa akin, okay lang. Sapagkat naniniwala ako na nakaramdam din talaga ng awa ang Panginoon sa mga Eskriba at sa mga Pariseyo. Sa konteksto ng ating narinig na Ebanghelyo, naaawa din siya sa kanila. Yun nga lamang yung awa niya. May nakaamba ng parusa sa kanila kung patuloy pa rin sila sa pagiging makasalanan nila. And so yung pagkaawa ng Panginoon, yung woes ng Panginoon sa mga Eskriba at Pariseyo, ay para bang He is setting His divine judgment in motion. Ayan na. Ayan ang parusa. Paparating na. Kung hindi pa kayo magbabago talaga. Yung sa mga examples natin kanina, nakaawa yung walang makain. Halimbawa, yung mga tao sa Gaza. Nakaawa. Pero yung awa ng Diyos sa kanila, ang sineset ng Panginoon noon pa ay divine mercy in motion para tumulong. Kakaiba yung awa niya sa mga makasalanan, katulad ng mga Eskriba at Pariseyo sa ating Ebanghelyong napakinggan. Kasi ito'y divine judgment, divine wrath in motion, na kung hindi sila magbabago, ay mararanasan nila sa lalong madaling panahon. I don't know with you, pero magalit na sa akin ang kahit sino. Huwag lang magalit. Mainis, manggigil sa akin si Kristo. Sapagkat kapag naiinis, nanggigigil sa atin ng Diyos, ang ibig sabihin nun, nauubusan na siya lang dahilan para tayo kaawaan, para tayo patawarin, para tayo bigyan ng tsansa. Imagine that. Walang hanggan ng awa niya. Pero kapag sa atin ay naiinis, nanggigigil, nagagalit ang Diyos, iba yun, ibang usapan na yun. Para bang ang ating kasamaan ay ibang level na. O diba? Ito yung sinasabi ko kanina, na mas nanaisin na nating malagay sa kaawa-awang sitwasyon, sa iba't ibang mga kadahilanan. Huwag lang sa kadahilanan ng matinding pagkakasala sapagkat iba yung awa na ito ng Panginoon na ating maranasan. May nakaamba na itong parusa na ating mararanasan kung hindi natin tatalikuran ng kasalanan. Masama po kasi yung magkasala eh. Pero mas masama kung ang ating kasalanan ay magdudulot ng matinding paghihirap sa iba.
At tulad na lamang ng sinasabi ng ating Panginoon sa mga scribe at Pariseo sa ating mabuting balita, ayaw ninyong pasakop sa paghahari ng Diyos, hinahadlangan pa ninyo ang iba na pasakop. Doon mas tumitindi ang pagkakasala ng tao. Kapag nagdudulot ito ng matinding pahirap sa kanyang kapwa-tao. At yun ang gigil ng Panginoon sa mga eskriba at sa mga Pariseo. Nag-isip po ako ng halimbawa. Bigla ako naisip na po pwede sigurong halimbawa. Yung problema ngayon sa mga maanomaliang flood control projects ng pamahalaan. Yung bang habang nagtatampisaw, pwedeng literally, sa kayamanan, sa pera, sa karangyaan, sa luho. Yung mga may kagagawang politiko, lingkod bayan, at kontraktor ng mga projects na yan, ay napakarami ng mga tao, lalong-lalo na ang mga mahirap ang siyang naapektuhan. Kahapon lang, may napanood na naman ako na ininspeksyon ng Pangulo sa may Benguet yata ito, na nasirang project na tinipid. Kaya ang naging dahilan ay nasara yung isang buong kalsada para maapektuhan ang kabuhayan ng maraming mga tao. Most of them mga mahirap lang. Kaya nga ang tawag ng Pangulo dito, economic sabotage. Matindi ang epekto. Imagine that, habang sila ay nagpapasasa, napakaraming naghihirap, lalong-lalo na ang mga masa. Sa mga kinauukulan, sa mga guilty dyan, sinasabi ko po sa inyo, kung nararamdaman nyo ngayon ang gigil ng mga tao sa inyo, mas lalong gigil ang Diyos. Mas lalong gigil ang Diyos. Kaya makaligtas man po kayo o makatanggap man kayo ng parusa na kaunti lang sa buhay na ito, ay sinisigurado ko po sa inyong may impyerno. Pagharap natin sa Panginoon, I don't think ipaparealize silang sa atin yung ating mga kasalanang nagawa, lalo na yung mga hindi natin pinagsisihan. I think ipaparealize niya sa atin yung mga naging epekto nito. To the extent na kahit hindi na natin kakilala yung tao, nako, doon mas magsisinkin sa atin ang napakalaki na kasalanan na ginawa natin. Kaya, sana mo, habang may panahon, magsisina. Gayun din naman sa mga kapamilya ng mga buhayang yan. Mag-isip-isip din po kayo, lalo pat kung nakikinabang din naman kayo. Kung minsan wala nang epekto yung kasabihan o yung pangungonsensya ng marami sa mga ganyan, ay mahiya naman kayo, mga politiko, mga kontratista, mga lingkod bayan. Nakaw ang ipinapakain nyo sa mga pamilya ninyo. Minsan wala nang epekto yan eh. O ito na lang, sa mga kumakain, sa mga mister, sa mga misi, sa mga anak, sa mga magulang ng mga buhayang yan. Nakaw yung kinakain niyo. Hindi man sila makonsensya. Kayo na lang sana makonsensya. At sabihin niyo sa kanila, tama na. Lalo pat sumado niyo naman yung sweldo nila. Kayo na magsabi, mamuhay na lang tayo ayon sa ating kaya. Huwag natin kunin ang pera ng iba, lalong-lalo na yung mga para sa mga mahirap talaga. Hindi lang po ito sa area ng infrastructure, sa area din ito ng agriculture, sa area din ito ng education. At sabi nga, di ba, Philippines
is not poor, it is just plundered. Hindi mahirap talaga ang Pilipinas eh. Rob lang, ninanakawan lang. At ang pinaka naapektuhan ay ang mga mahirap lang. Kilabutan po tayo mga kapatid, ha? Nakakaawa tayo. Nakakaawa tayo sa Diyos pag ganyan. Pero kung yung pagiging nakakaawa natin ay dahil sa matinding kasalanan natin na nagiging epekto ng kahirapan ng marami nating kapwa, applicable po sa atin yung awa ng Diyos. Pero yung awa may nakaambang parusa. Mateo 3:10. Nakaamba na ang palakol sa punong kahoy. Ang punong kahoy na hindi namumunga ay puputulin na. Nakaamba na. Ayan na. I-strike na lang. Puputulin na. At itatapon sa apoy. Gayon din naman, para sa mga mayaman, nang-aapi ng mga mahirap lang, para sa mga may kapangyarihan, na nanggigipit ng bubuli, sa mga mahihina lang, sa mga nagpapautang na may napakalaking patubo, sa mga illegal recruiters, sa mga nanloloko ng kanilang kapwa, sa mga asawa na unfaithful sa kanilang kabiyak, dinudurog ang puso ng kanilang kabiyak dahil sa unfaithfulness nila, sa mga magulang na irresponsable sa kanilang mga duties sa kanilang mga anak, pabaya sa kanilang mga anak, nagiging dahilan ng pagkakasala ng kanilang mga anak, sa mga anak na lapastangan sa mga magulang na siyang dumudurog sa puso ng mga ito, sa mga anak na nagpapabaya sa kanilang mga magulang, sa kanilang mga magulang na naging napaka mapagmahal at responsable naman, sa mga kapatid na gahaman sa mana, walang malasakit, inaargabyado pa ang kapatid nila. Ay nako, magbago na po tayo habang maagat. Dahil kung nakakaawa sa Diyos yung mga kinakawawa natin, mas kaawa-awa tayo. Kasi yung mga kinakawawa natin, tutulungan ng Diyos. Pero tayo na kumakawawa sa kapwa natin, parurusahan ng Diyos kung hindi tayo magbabago. Mga kapatid, dinidinig ng Diyos ang iyak ng mga taong sumisigaw ng tulong sa Kanya, lalong-lalo na yung mga walang inaasahan lamang kundi siya lang talaga. Hitik sa mga bersikulang Biblia diyan, kakampi ng mga mahirap ng mga api ang Diyos. Siya ang talagang nagtatanggol sa kanila. Hindi nga ba't may expression tayo para sa nambubuli sa atin o para sa mga mayaman o para sa mga may kapangyarihan na hindi natin kayang gantihan? Sapagkat pinapaboran ng marami maging ng katarungan. Halimbawa, dito sa ating bayan, kaya nga hindi ko pa rin matansya kung totoo yung mga efforts ngayon ng pamahalaan. Magkakaalaman kung may makukulong na. Kung wala, nako! Lalo nang nasadlak, hindi lang sa hirap, kundi sa kawalang pag-asa ang bayan na ito. At sinasabi ko po sa inyo, mananagot ang mga involved dito. Pati na ang mga abogado na hindi ginagamit ang kanilang kakayanan para ipa-uphold ang katotohanan. Huwag niyong sabihing pagharap niyo sa Panginoon ay mag-hold yung katwirang trabaho lang. Ay, hindi pwedeng trabaho lang. Sapagkat higit sa trabaho lang, higit pa nga sa ating mga minamahal sa buhay, ang Diyos ang dapat nating inuuna. Huwag mong sabihing trabaho lang, kahit abogado ka. Mananagot ka. Ano yung ekspresyon natin para sa mga hindi natin magantihan? Makakahanap din yan ng katapat. Ay, nako, oo. Siguradong sigurado. Hindi lang makakahanap, hinahanap na siya. Hanap na siya ng Diyos na tatapat sa kanya. At kapag tinapatan siya, hindi lang yung tapat, kundi yung sobra-sobra na talagang pagsisisi ang mararamdaman niya.
Kaya sana mga kapatid, mag-isip-isip tayo. Sa mga inaapi, sa mga kinakawawa, sa mga walang-wala, po kayo mag-alala. Ang awa ng Diyos sa inyo ay walang hanggan. Sa mga nangkakawawa at ayaw pa rin magbago at nagmamatigas pa, mag-alala na po kayo. Mag-alala na po kayo sapagkat ang awa ng Diyos sa inyo ay may hangganan. Amen.